Mayor Vico Soto malabo daw matalo sa pagkapresidente si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Rowena Guanzon. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod para sa atin mga kaparokya ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng gantong klaseng content ay makikiusap po ko sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin po mga kaparokya nang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Muli, thank you so much sa inyo mga kaparokya at shout out nga po pala sa lahat ng ating subscribers. Meron na po tayong almost 12,000 subscribers at sana po this week ay umabot na po tayo mga kaparokya ng 12,000 subscribers. Yan po ang goal natin ngayong week mga kaparokya. At sinashoutout ko din po mga kaparokya lahat ng mga solid viewers ng channel po na ito. Yung mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng munti po nating channel. Muli, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So by the way nga po pala, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Anyway, kamusta po kayo mga kaparokya at naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa abogadang si Attorney Rowena Guanzon ay malabo daw talunin ng butihing Mayor Vico Soto ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Bansa na si Sara Duterte. So sa mga hindi po nakakakilala kay Attorney Rowena Guanzon, ito po ay kritiko ng Administrasyong Marcos. Isa din po ito sa tumitira mga kaparokya kina Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson. Basta mga tila kalyado po ng Marcos mga kaparokya ay sinisiraan at tinitira po ni Attorney Guanzon. Sabihin na po natin mga kaparokya, pro Duterte po ang abogadang ito. Siya rin po ay dating COMELEC Commissioner ng ating bansa. So yun nga po mga kaparokya, ayon po kay Miss Rowena Guanzon, yan na ba ang makakatalo sa isang Sara Duterte? Ang layo naman nun. Okay si Vico Hiran Pasig very well pero for President masyado naman yatang leapfrog yan. Yan na ba ang best na mapili nila? Can we rely on this person when there's a crisis? So ayon dito mga kaparokya, mapagkakatiwalaan daw ba di umano ang butihing mayor kapag nagkaroon po ng krisis ang ating bansa? It's not easy to be president. Hindi pa siya ready. Well mga kaparokya, hindi naman po talaga madali ang magpatakbo ng isang bansa at mahirap po talaga maging pangulo ng isang bansa. Ang tanong dyan mga kaparokya, gaano ba magagarantiyan ito na kayang patakbuhin ng isang Sara Duterte ang ating bansa? Masyado namang minamaliit po ni Attorney Guanzon ang isang Mayor Vico Soto. Don't underestimate the capability of Mayor Vico Soto. Bata man ito mga kaparokya ay marami na pong napatunayan. At kung krisis lang ang pag-uusapan, hindi po ba maituturing na krisis ang labanan nito or sugpuin nito ang katiwalian sa lungsod po ng Pasig? Hindi po ba may tuturing na krisis ang COVID-19 na kung saan mga kaparokya ay isa po si Mayor Vico Soto sa masasabi po nating most outstanding public servant nung time po ng pandemic? Ano bang ginawa ni Vice President Sara Duterte by that time? Parang wala naman po tayong nabalitaan na may ginawa ang isang Sara Duterte. Kumbaga mga kaparokya, at least he provides the needs of his constituent back in pandemic time. Kaya hindi mo po pwedeng ismulin or i-underestimate ang isang Mayor Vico Soto dahil matalino po ang alkalde po ng lungsod Pasig. Kung ikukumpara kay Vice President Sara Duterte pagdating sa paggugobyerno ay mas hamak na mas magaling naman po ang butihing Mayor Vico Soto. Again,
disagree po tayo sa pananaw or opinion po ni Attorney Rowena Guanzon. Maybe sinasabi niya lang po yan mga kaparokya dahil pro Duterte po ito. Pero kung achievement lang ang pag-uusapan mga kaparokya ay mas malawak naman po ang naging karanasan ng butihing Mayor Vico Soto. Maraming ang datihang politiko na hindi po na-achieve ang ginawa ng butihing mayor. So ang labanan po ang korupsyon mga kaparokya para sa akin ay isa na pong krisis yon at ang ma-overcome ng City of Pasig sa pangunguna po ni Mayor Vico Soto ang COVID ay maituturing po natin na isang krisis. So paano neto masasabi na hindi kayang humarap ni Mayor Vico Soto sa isang krisis? Maybe ang sinasabi nito mga kaparokya ay sa West Philippine Sea. Ang tanong dyan mga parokya, kaya din bang igarantiya ni Vice President Sara Duterte na maresolba ang problema natin sa West Philippine Sea? Siguro mga kaparokya, in diplomatic, kasi alam naman po natin na pro-China po si Sara Duterte. Baka mahirap niyan mga kaparokya, baka ibenta pa nito ang ilang ari-arian po ng bansa once na maging pangulo po ito. Wala pong kasiguraduhan mga kaparokya na kayang pamunuan din po ni Vice President ang Pilipinas. Kahit sino po mga kaparokya na politiko ay walang kasiguraduhan kung kayang pamunuan ang bansang Pilipinas dahil alam naman po natin mga kaparokya kung gaano ka-corrupt ang bansang ito at talagang yung politika dito ay sobrang dumi. Talagang hindi na po mapagkakatiwalaan ang mga namumuno dito, mga senador, mga congressman, kung ano man mga kaparokya, hindi na po mapagkakatiwalaan. Pero may isang Mayor Vico Soto mga kaparokya na inaangat po talaga ang ating bansa pagdating sa politika. Dahil binago po nito ang sistema sa lungsod po ng Pasig. Yung ginawa ba ni Mayor Vico Soto sa lungsod po ng Pasig ay kayang gawin ni Sara Duterte sa Davao? Kaya din ba niya sa buong Pilipinas? I doubt it mga kaparokya dahil ngayon pa nga lang bilang Vice Presidente ay wala naman po tayong nakikitang ginawa ni Vice President Sara Duterte. How much more pa pag naging Pangulo ito lalo na't baka maging focus lang po nito mga kaparokya ay gantihan po ang mga Marcos. Lalo na ang Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. For sure yan ang mangyayari mga kaparokya. Gantihan. Unlike si Mayor Vico Soto nung umupo bilang alkalde ng Pasig, ay isinantabi niya ang politika. Kung ano man ang nakita nito na hindi po na hindi maganda sa previous administration ay ipinag sa Diyos niya na lang. And again, for now po mga kaparokya ay malabo po talagang tumakbo bilang Pangulo ng bansa si Mayor Vico Soto because of his age. Alam naman po natin mga kaparokya ay underage pa po si Mayor Vico Soto to run in presidency because of age requirement. Alam naman po natin mga kaparokya na pwedeng tumakbo ang isang Pangulo at least 40 years old. So dyan pa lang mga kaparokya ay malabo na pong tumakbo ang butihing Mayor Vico Soto. Unless mga kaparokya ay maamyendahan po ang panukalang isinusulong po ng isang congressman na si Congressman Paulo Ortega na pababain ang edad ng pagkapangulo from 40 ay gagawing 35. Ganun din po mga kaparokya sa pagka-vice president at sa senador naman po from 35 years old. At kung yan po mga kaparokya ay naamyendahan, for sure, mas tataas pa po ang ratings na nakuha ng butihing Mayor Vico Soto na isinagawa po mga kaparokya ng Tangere na kung saan ay umabot lamang po ng 36%
26% si Sara Duterte at 34% naman po ang butihing mayor. So 2% lamang po ang pagitan ng dalawang politiko. So yan po ang isa sa dahilan kung bakit dinedemolish, sinisiraan ng mga DDS ang butihing Mayor Vico Soto. At isa na nga po dito mga kaparokya ang abogadang si Attorney Rowena Guanzon. Yung mga supporters po ng mga Duterte, mga vlogger nito na talagang todo paninira ang ginagawa sa butihing mayor. So doon pa lang mga kaparokya, halatado na po na threaten po sila kay Mayor Vico Soto. So kayo mga kaparokya, between Mayor Vico Soto and Vice President Sara Duterte, kung pwede na pong tumakbo bilang Pangulo ang butihing mayor, sino po ang pipiliin nyo? Si Vice President Sara Duterte ba o ang butihing Mayor Vico Soto? Ako mga kaparokya, bias po ako kay Mayor Vico Soto po ako dahil talaga pong may napatunayan na po ang isang Mayor Vico Soto. Pero kung kayo po ang tatanungin ko mga kaparokya, sino po sa dalawa ang mas pipiliin nyo? Ang isang may napatunayan na o ang isang politiko na tingin natin po ay maghihiganti sa kay Pangulong Bongbong Marcos? Paki-comment naman po mga kaparokya ang sagot nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Magdala po tayo ng payong dahil pabago-bago po ang panahon. Minsan po araw at madalas po ay umuulan. So magdala po tayo ng payong pananggalang po sa ulan nang sa gayon ay makaiwas po tayo sa sakit. Muli, thank you so much and God bless.